Xiangwen, huwag kang matakot. Ako to, si Tito Lee. May dalawang mainit na corn cake dito sa supot. Kainin mo habang mainit pa. Kapag busog ka na, matulog ka ng mahimbing. Bukas pagliwanag ng araw, babalikan kita. Iya. Xiangwen, tita, napakarami ng niluto kong soup na kalabasa. Masasayang lang kung hindi mauubos. Xiangwen, iya, naparami ang gawa naming rice balls. Tulungan mo si tita na ubusin to. Itong chicharon, hindi na kaya ng ipinilolo. Sige na, kainin mo na. Sayang naman. Aling Zhang, Mang Li, Lolo Wang, Aling Zhao. Lahat sa baryo ay mahirap, walang may sobrang pagkain. Pero araw-araw, mula sa bibig ng sarili nilang anak, nagtitipid sila para lang may maibigay sa akin. At maingat nilang dinadala rito. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng habang buhay na palamunin. Lahat kami rito ay mahirap, matutulungan nila ako pansamantala, pero hindi habang buhay. Kailangan kong magtrabaho. Xiangwen, ikaw na bata ka, ibaon mo na yan. Ako narito, iya. Aling Zhao, kaya ko pong magtrabaho. Sabi ni Lola, bawal ang palamunin. Tutulungan ko po kayo sa trabaho, para panatag ang loob ko. Salamat, iya. Hindi pa po ako tapos. Lilinisin ko pa yung kinaloluwang. Hoy, Xiangwen, Xiangwen. Ang batang to, napakahirap ng buhay niya. Teacher Lee, Xiangwen, masyadong malaki yung bakuran ko. Maraming tuyong dahon. Sumasakit na rin yung likod ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko na kayang magwales. Gusto mo bang tulungan si teacher na maglinis ng bakuran? 2 beses sa isang araw. Oo po, gusto ko po. Pero Teacher Lin, wala po akong pera. Hindi rin kita babayaran. Pero bilang kapalit, hahatiin ko sa'yo ang hapunan ko gabi-gabi. Tuturuan din kitang magbasa at sumulat. At magkabisado. Payag ka ba? Noong oras na yon, parang nakita ko sa dulo ng madilim. At maputik na daan na puno ng tinik. Ang isang bigla ang liwanag ng lampara. Payag po ako. Alam ko. Wala na akong pamilya. At wala na ring tahanan. Pero sa tulong at kalinga ng buong baryo. At sa ilalim ng payong ni Teacher Lin. Ako, si Gu Xiangwen, ay nagsimula ng tahakin. Ang pinakamainit na landas ng buhay ko. Xiangwen, simula ngayon, tuturuan kitang magbasa. At magkabisado. Payag ka ba? Opo. Xiangwen, maghugas ka na at kain na. Wala, sino? Bago matapos ang klase ngayong araw, hindi lang dapat kabisado ang 10 salitang ito. Gawan mo rin ng tig-2 pangungusap ang bawat isa. Kahit isang mali lang. Bawas ang kanin mo mamayang gabi. Sige, tatandaan ko po. Opo. Batang ligaw na walang kumukuha. Nakakahiya. Nakikitira lang sa iba. Sabi ni Teacher Lee, sa pakikipag-away, pinakamababang paraan ang paggamit ng kamao at dila. Ang totoong magaling, utak ang ginagamit, para lubog na lubog ang kalaban sa putikan. Hanggang sa hindi na nila maabot kahit dulo ng sweles mo. Huwag palalagpasin ang bawat tanong. Isang mali, 10 beses na itatama. Kung mahina ang pundasyon, kahit gaano pa kalawak ang daan, hindi ka makakaalis sa bundok. Itong 20 assignment na to, recompute mong lahat. Bawal matulog hanggang hindi mo nakukuha ang tamang sagot. Ang grades ko, sa ilalim ng halos parusang training ni Teacher Lin, ay biglang tumalon ng nakakamangha. Ngayon ang final exam para sa grade 2. Gawin nyo ang sarili ninyong papel. Bawal manggupya. HMP. Sa final exam na ito, may nakakuha sa klase natin ng pambihirang double 100. At ito rin sa Shuangmiao Village Elementary School. Ang kauna-unahang double 100 sa kasaysayan. Palakpakan natin si Xiangwen. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Gu Xiangwen, halika rito at kunin ang test paper mo. Malaki ang pinagbago mo, Xiangwen. Zixi, galingan mo rin. Teacher Lee, Teacher Lee. Teacher, perfect po ang nakuha ko. Magaling.
Hindi na sayang ang mga lugaw na pinakain ko sa'yo. Regalo ko sa'yo to. Isuot mo yan. Tandaan mo ang tagumpay mo ngayon. At dapat mas malayo pa ang marating mo sa hinaharap. Salamat po, Teacher Lin. Ito ang unang Reg Along na tanggap ko sa buong buhay ko. Xiangwen, iya, ang batang to. Halika rito. Aling Zhang. Kailangan ko na pong bumalik para tulungan si teacher sa mga dahon. Mamaya na yan. Sandali lang naman to. Halika, iya, patanjin nga ng mga kamay mo. Diyos ko, ang mga kamay mo, parang karot na sa tindi ng ginaw. Paano ka makakasulat niyan? Kung buhay pa sana ang tatay mo, hindi ka maghahirap ng ganito. Huwag na po kayong umiyak, tita. Hindi naman po masakit. Sige na, ibabad mo ang kamay mo rito. Para damaloy ang dugo, mawawala rin ang frostbite niyan pagkalipas ng ilang araw. Xiangwen, huwag kang malikot. Susukatan kita. Ang katawan mo, mahirap lang ang baryo natin. Hindi natin kayang bumili ng bagong yarn. Pero nag-usap-usap kaming lahat. Bawat pamilya ay magbibigay ng kaunting sinulid. Iba-ibang kulay, para makabuo ng isang makapal na sweater para sa'yo. Tinatawag itong bajiai. Ang batang nakasuot nito, hindi lang malalabanan ng ginaw. Lalaki rin siyang ligtas dito sa kabundukan. May dalang swerte to. Salamat po sa inyong lahat, mga tita at lola. Dahil sa kabutihan nyo kay Xiangwen, mag-aaral po ako ng mabuti. Para hindi masayang ang malasakit ninyo. Itong si Xiangwen talaga, napakabait at napakaunawaing bata. Hala, Aling Zhang, dapat yung pulang sinulid sa bandang dibdib. Para maganda tingnan sa bata, masaya ang kulay. Hindi pwede. Itong asul na sinulid ko, mas bagay sa manggas. Hindi madaling madumihan, tapos dilaw ang panggilid para maganda. Ha ha ha. Ito ang sweater na puyat na ninit para sa akin ng lahat. Teacher Lin, tingnan niyo po, dahil suot ko ang gawa ninyong lahat, mas kailangan ko pang galingan sa pag-aaral. Ang panulat na ito ay 30 taon ko nang kasama sa pagtuturo. Ngayon, ibinibigay ko na to sa iyo. Sana mag-aral ka ng mabuti. Makalabas ka sana sa kabundukan. Huwag mong bibigwin ang sarili mo. At huwag mo ring bibigwin ang mga taong tumulong sa iyo. Salamat po, Teacher Lin. Gagamitin ko po ito ng maayos. Mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi ko po kayo bibigwin. Mahal. Wala. Ano? Gu Xiangwen, dobong 100, rank 1 sa buong distrito. Ha ha ha. Bakit ang Xiangwen natin ang naging rank 1 sa buong distrito? Ang batang to, napakagaling talaga. Isa siyang henyong bumaba mula sa langit. Kapitan, Xiangwen. Si Xiangwen ang top-notcher ng distrito. Hoy, makinig kayong lahat. Itong si Xiangwen, taga rito sa Shuangmiao Village. Si Gu Xiangwen. Sa final exam ng buong distrito, nakakuha siya ng double 100. Rank 1 sa buong distrito. Lahat kayo, mamayang gabi sa ilalim ng malaking puno, magpapaputok tayo para magdiwang. May lumipad na Golden Phoenix mula sa Shuangmiao Village natin. Saksi ang buong baryo sa paglaki ng batang to. Lahat tayo ang nagpalaki sa kanya. Siya ang dangal ng Shuangmiao Village. Xiangwen, Xiangwen, Xiangwen. Ang galing mo, makakapag-aral ka na sa syudad balang araw. Iya, sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Pagluluto kita. Salamat po, tita. Salamat po sa inyong lahat. I-click ang ibaba para panoorin ang buong episode.